Kamusta na mga tropa? Ang tagal kong hindi nakapag-update. Pero eto, sabay-sabay tayong maghahanap ng opportunity para sa inyo. Ginagawa ko nga pala ang video na to para makatulong sa mga kapwa natin nag-aangad makapunta dito sa Canada. Wala po akong agency at hindi po ako recruiter. Tumutulong lang po ako sa inyo para mag-guide kayo kung paano maghanap ng work. Sisimulan na natin dito sa search. Ang itatype nyo lang po, LMIA. Titingnan po natin kung ilan po yung mga posibleng trabaho na inyong makikita at malay nyo, meron pa kayong pwedeng pasukan dito. Ito namang location na to, yan yung province na hinahanapan nyo pero ilalagay na lang natin Canada. So as of our search, ang meron po ay 11,494. Medyo nabibilisan kayo sa pagbabrowse natin, i-pause nyo na lang po. Ayan po, nakakita po tayo ng cook, heavy duty equipment mechanic apprentice. Nakikita nyo po, ang Canada po ay merong 3,099. Tapos naman po, ang British Columbia, meron naman 3,074 hiring for foreign workers. I-go through ko lang po kayo at kayo na pong bahala kung para sa inyo po yung work na ito. Kung makikita nyo po, Alberta po ang pinakamaraming hiring. Kasi po, ito po ang nagbo-boom ngayon dito. Dahil po mura ang bahay, mura din po ang gastos dito. Hindi naman po siya katulad ng Vancouver na masyadong mahalang cost of living. At kung makikita nyo po, meron pong administrative assistant. Yun po yung mga nagtatrabaho sa office at marunong po ng Microsoft Word, Microsoft Excel at iba pong task jobs na ginagawa sa opisina. Meron po dito mga farm works, meron din mga factory workers, meron mga maintenance, at meron pong healthcare assistant. Yun po yung mga healthcare aid. Sa mga accountant din po, meron pong work para sa inyo. Kung marunong din po kayo mag-payroll, tapos yung mga manager ng restaurants, mga bookkeepers, tapos po meron po puro farm jobs dito. Nakikita nyo po dun sa right hand, meron po dyang date kung kailan po nila pinost. At marami rin po ditong food counter attendant. Yung may mga experience po sa fast food, yung mga nakapagtrabaho sa Jollibee, McDonald's, at kung saan-saang pang mga restaurant na fast food. Ganyan po mag-search. I-check nyo lang po kung ano po yung angkop para sa inyo. Marami rin pong nakapunta dito na manager ng Jollibee at manager din po na McDonald's. Dito naman, ang tatalakayin naman po natin, i-check po natin yung office administrator. Malaki po yung starting salary niya. Nagre-range po siya sa $27 pataas. At kung makikita nyo po, meron po yung LMIA. At ito po yung education, secondary, high school, graduate certificate, yun po yung high school diploma. Yan din na rin po yung mga skills, yung mga task, katulad po nung yung tinuturo ko po sa inyo, yung i-copy paste nyo po yung ibang mga nakalagay po dyan, yun po yung advantage at hindi tinuturo ng iba. Kung makikita nyo naman po yung green button, yan po yung pipindutin nyo para makita nyo po kung saan nyo po ipapasa yung resume. Huwag din pong kakalimutan yung cover letter na tinuturo ko po. Nandun po yun sa ibang video ko. At kung makikita nyo po, until February 22, 2024 ang advertisement po nila. Pag naklik nyo na po yung green button, lalabas na po yung email address ng pagsisendan nyo. Reminder nga lang pala dun sa mga bago po dito sa ating channel. Pag nag-message po kayo, i-message nyo na lang po or itanong nyo na po sa akin ng diretso kung ano po yung itatanong nyo. Huwag na po kayo mag-message ng baka po pwede po may tatanong po ako. Kasi po ang dami po nating mga kapwa na nag-message po sa akin at marami pong katanungan. Kaya po sana i-direct message na po yung mga gusto nyo pong itanong. Tsaka kung may mga papakita po kayo sa akin, i-screenshot nyo na lang din po. At eto naman kung makikita nyo po, meron pong food counter attendant o pag-grease. Isa rin pong fast food yan. Tapos meron din cook, Capital Pizza and Steakhouse. Marami po talagang hiring ng cook dito kasi po yung mga na-experience ko po dati, wala po masyadong tumatagal na cook. Pag natanggap po yung mga yan, nag-work lang yan ng 1 week, 2 weeks, tapos minsan may tumatagal, pinakamatagal 1 month. Tapos hahanap na naman yung employer. Kaya most of the employers nagpo-post po sila dyan kasi mas gusto nilang mag-hire ng foreign workers. Kasi po pag meron po kayong kontrata, medyo matagal-tagal po yung pagtatrabaho nyo po sa kanila. Meron naman din po mga construction jobs, tapos po mga driver. Yung driver po na tinutukoy ko, yung malalaking pong truck yun. Mga 10-wheeler po yun. Kaya kung may experience po kayo sa ibang bansa or dyan po sa Philippines, mag-try po kayo mag-apply.
At dito naman, meron naman mga live-in caregiver, child care po. Yun po yung nanny. Yung mga fruit farm laborer, yun po yung mga nagtatrabaho po dun sa mga acre age po ng mga employers. Kaya kung ano pong work-related po sa inyo at yung experience nyo, itatype nyo lang po. For example, cook, and then lalagay nyo lang po MIA, tapos isa-search nyo na po. Ito namang light duty cleaner. Meron din po nag-message sa akin. Ito po yung angkop para sa inyo. Meron po silang hinahanap na 2 vacancy. Until now, hindi pa po yan na pupunaan, kaya po nandyan pa rin siya. Ang starting niya po ay nasa $19. Ayan, kung makikita nyo po, meron na namang LMIA to hire foreign worker. Tapos yung education po, no degree, no certificate, at no diploma, pwede po yan. Tsaka yun po yung isa pang tinutukoy ko, kung may experience kayo, mas maganda po. Ito po ay para sa mga kapwa natin. Kumbaga, saan po kayo magsisimula? Dito po muna kayo magsisimula sa paghahanap. Tapos, try nyo na pong panoorin yung ibang video kung nandun po yung ibang guides. Ito kung makikita nyo po, Newcomers to Canada. Yan po, welcome po kayo dyan. Kaya pwede nyo na rin po yung applyan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Kung meron pa po kayong mga questions or suggestions, pwede nyo rin pong i-comment at i-message ako. Maraming salamat po.